Sa isang mundo ng mga nakalakdang silid, isang misteryo ang nahuhubog, isang buhay na nagwakas sa isang masalimuot na kwento ng pagpatay na tila naglaho sa hangin. Ano ang nangyari sa isang Koreanang babae sa isang kondo sa Manila? Ang kanyang kwento ay puno ng mga tanong at kakaibang pangyayari. Pakinggan ninyo at talakayin ang isang nakagigimbal na krimen. Ngayon, ikukwento namin sa inyo ang isang tunay na kwento ng pagpatay sa isang nakalakdang silid na kinasasangkutan ng isang Koreano dito sa Pilipinas. Dito lang sa Asia Shadow Crime Story. Isang hindi mapapasok na gusali na may mga guwardya na armado ng shotgun, CCTV camera, mga tala ng bisita, mga access card ng elevator at kontrol sa paradahan. Para bang ito ay isang gusali para sa mga dignitaryo, mga sikat na tao o iba pang napakahalagang tao. Ngunit ang gusaling ito nasa kabisera ng Pilipinas, Manila ay tahanan ng mga ordinaryong ngunit mayayamang tao. Ito ang G-Tower, isang luxury condominium para sa gitnang uri at mayayamang tao. Dito nakatira ang isang Koreanang babae sa kanyang 30, apelido Yu, noong 2012. Matapos tapusin ang kanyang pag-aaral sa Pilipinas, si Yu ay naghahanda ng umuwi sa Korea upang magsimula ng negosyo sa paaralan ng wika. Ngunit ang kanyang mga plano ay naglaho nang siya ay natagpo ang patay sa kanyang tahanan, apartment 1,604 noong hapon ng Hunyo, 28 ng taong iyon. Ang kanyang kamatayan ay kalaunang itinuring na pagpapakamatay, ngunit may mga palatandaan na nagmumungkahi ng pagpatay. Ang kanyang katawan ay unang natagpuan ng kanyang kasosyo sa negosyo, isang Pilipinong lalaki na nag-alala nang hindi siya dumating sa isang pagpupulong isang araw bago iyon. Dahil sa mahigpit na seguridad ng gusali, hindi siya makakatok sa pinto ng kanyang kasamahan, kaya't kinailangan niyang hikayatin ang staff ng kondo para makakuha ng access sa apartment. Nakakagulat, ang pinto ng tahanan ay sinasabing hindi nakalak. Nang pumasok siya, natagpuan niya si Yu na nakahiga sa sahig. Nakasuot siya ng komportabling damit at may suot na tsinelas. Ang kanyang mga kamay ay nakataas at ang kanyang mga mata ay nakabukas, na nagpapakita ng kanyang biglaang kamatayan. Walang mga sugat sa kanyang katawan, ngunit may mga marka ng kuko sa kanyang leeg na tila siya ay sinakal. Sinabi ng isang lokal na doktor na walang ebidensya ng panggagahasa. Ang kanyang katawan na sinasabing kalahating nakahubad ay natatakpan ng kumot mula ulo hanggang paa, na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa mga pangyayari. Walang mga palatandaan ng pagnanakaw sa apartment. Ang bentilador at TV ay nakabukas, ngunit walang ebidensya ng sapilitang pagpasok. Ang mga malalapit na kaibigan ni Yu ay nagsabi na siya ay isang napakamaayos na tao at hindi kailanman iiwan ang kanyang makeup na nakakalat. Noong natagpuan ang kanyang katawan, ang vanity ay magulo. Nagpapahiwatig na siya ay marahil nasa kalagitnaan ng pag-aayos ng kanyang makeup nang bigla siyang umalis. Ngunit may isa pang detalye, ang gripo ng lababo sa banyo ay nakabukas. Ano ang naganap sa kanyang huling mga oras? Maaaring siya ay naghahanda para sa isang bisita. Ang mga lokal na pulis ay unang nagduda na si Yu ay pinatay ng isang taong kilala niya. Upang makapasok ang mga dayuhan, kailangang bumaba ang mga nangungupahan upang kunin ang kanilang bisita sa lobby at makakuha ng pass. Kaya't tiningnan ng mga investigador ang siyem na footage ng elevator. Sa mga huling galaw ni Yu, nahuli siya sa kamera na nag-iisa. Wala siyang ibang kasama sa kanyang apartment. Ngunit sa kabila ng mga pagsisiyasat, nagpatuloy ang misteryo. Isang real estate broker ang nagbigay ng impormasyon na si Yu ay nag-issue ng pangalawang access card, ngunit isang card lamang ang natagpuan sa lugar ng krimen. Kanino ang ibang card? Inisip ng mga pulis na maaaring ibinigay ito kay Joseph John Cabrera, ang kanyang ex-boyfriend. Ngunit walang bakas ni Cabrera sa kondo. Ang mga access card readers
ay nagtatala ng mga nascan na card at tanging ang orihinal na card ni Yu ang nascan sa oras ng insidente. Muli, ang mga tanong ay nagpatuloy. Paano nakapasok ang salarin sa heavily fortified na gusali at nakaiwas sa mga gwardiya at kamera? Parang naglaho ang salarin sa hangin pagkatapos ng krimen. Isang kapitbahay ni Yu ang nagulat na narinig niya ang kanyang sigaw, ngunit may mga hindi tugmang detalye sa kanyang pahayag. Ang mga pulis ay nagpasya na si Yu ay namatay ilang oras bago ang pag-ulat. Ang kapitbahay na ito ay nagbigay ng detalyadong pahayag sa embahada, ngunit pagkatapos ng kanilang tawag, siya ay naglaho. Sa kabila ng mga pagdududa, walang sapat na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ang mga lokal na awtoridad ay tila hindi nakapagbigay ng tamang investigasyon. Sa loob ng mahigit 10 taon, ang kaso ay nanatiling walang kasagutan. Ang mga tanong ay patuloy na umuusbong. Ano ang tunay na nangyari kay Yu? Ang kaso ay malamang na na-archive na at ang mga awtoridad sa Pilipinas ay may tungkulin na hanapin ang katotohanan at bigyang katarungan ang pamilya. Kung muling sisimulan ang investigasyon, maaaring may pag-asa pa sa paghahanap ng sagot. Iyan ang kwento para sa araw na ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nakakakilig na misteryo.